Sa tahimik na bayan ng Miryang, South Korea, isang nakakatakot na kwento ng pagsasamantala at kawalan ng katarungan ang naganap noong 2003. Isang 14 na taong gulang na batang babae, si Choi, na naghahanap ng aliw sa virtual na mundo, ay naging biktima ng isang grupo ng mga lalaki na magpakailanman na magbabago sa kanyang buhay. Ang kaso ng pag-atake ng grupong Miryang ay malulutas bilang isang nakakagambalang kwento ng pang-aabuso, sistematikong kabiguan, at ang pangmatagalang kahihinatnan ng isang krimen na yumanig sa bansa. Paano maaaring mangyari ang gayong kakilakilabot na kaganapan sa isang tila mapayapang komunidad? Bakit hindi pinotektahan ng mga otoridad si Choi? At anong hustisya ang natitira para sa mga biktima? Samahan mo ako habang sinisiyasat natin ang nakakatakot na salaysay na ito. Tinutuklas ang mga kaganapan, pagsisiyasat, at resulta na nagdulot ng pambansang galit. Noong tag-araw ng 2003, sa tahimik na bayan ng Miryang, South Korea, isang 14 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Choi ang naglalakbay sa mga hamon at kaguluhan ng pagdadalaga. Tulad ng maraming mga teenager, si Choi ay interesado sa mundo sa paligid niya at sabik na bumuo ng makabuluhang koneksyon sa iba. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang libreng oras sa pagbabrowse sa internet, paggalugad sa mga online na komunidad at forum kung saan makakatagpo siya ng mga bagong tao at makipagkaibigan. Sa panahon ng isa sa mga online na ekskursyon na ito, nakilala ni Choi ang isang batang lalaki na nagngangalang Park. Ang kanilang unang pagtatagpo ay malamang nakaswal, marahil isang pagkakataong pag-uusap sa isang chatroom o online forum. Gayunpaman, habang patuloy silang nag-uusap, natagpuan ni Choi ang kanyang sarili na naakit sa kaakit-akit at madamdamin na kalikasan ni Park. Habang nagiging mas regular ang mga online na pag-uusap ni Choi at Park, lumalim ang kanilang koneksyon. Nagbahagi sila ng mga kwento, kaisipan, at damdamin na bumubuo ng isang bono na lumampas sa mga hangganan ng heograpiya. Dumating ang Enero 2004, isang taon pagkatapos unang makilala ni Choi si Park online. Sa wakas ay dumating ang araw ng kanilang pagkikita at nasasabik si Choi. Dumating siya sa napagkasunduang lokasyon at tila normal ang lahat. Mainit siyang binati ni Park at nagsimula silang mag-usap. Ngunit habang nag-uusap sila, lumitaw ang mga banayad na pulang bandila. Ang kilos ni Park ay nagbago at ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng masamang tono. Lumaki ang pagkabalisa ni Choi at naging marahas ang sitwasyon. Nagbago ang kanyang pananabik at napagtanto niyang nakulong siya sa isang bangungot. Nang walang babala, sinaktan ni Park si Choi mula sa likuran, na nawalan ng malay, lingid sa kaalaman ni Choi, hindi nag-iisa si Park. 11 lalaki ang nakapaligid sa kanya ang lumitaw mula sa mga anino nito. Sila ay mga miyembro ng kilalang Mayoryang Group, isang gang na kilalang kilala sa mga gawaing kriminal at masamang pag-ugali. Habang nakahiga si Choi na walang magawa, naging malinaw ang tunay na intensyon ng grupo. Ang magiliw na harapan ni Park ay isang daya na umaakit kay Choi sa isang bitag. Nauna sa kanila ang reputasyon ng Mayoryang Group na nagdulot ng takot sa puso ng mga lokal. Ang kapalaran ni Choi ngayon ay nakasalalay sa mga kamay ng mga malupit na individual na ito. Ang kanilang masasamang plano ay nagsimula. Nasira ang mundo ni Choi nang magkamalay siya. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang tiwangwang, liblib na lokasyon na napapalibutan ng parehong mga batang lalaki na umatake sa kanya. Nangyari ang hindi maisip. Ang bawat batang lalaki ay humalili sa paglabag kay Choi, tinatrato siya bilang isang bagay para sa kanilang baluktot na pagnanasa. Ang pagdurusa ay nagpatuloy ng walang humpay na may pisikal at emosyonal na pang-aabuso na idinulot sa kanya. Nabingi ang mga pakiusap ni Choi. Nalunod ang iyak niya sa tawa nila. Dumaan ang mga araw at mga linggo. Pinilit siya ng mga lalaki na magsagawa ng mga hindi kaaya-ayang mga kilos at binivideohan sa kamera ang mga pangyayaring ito. Ginamit ng mga lalaki ang recording video bilang sandata na nagbabantang ipapakalat ito online kung maglakas loob siyang magsalita. Ang pampublikong kahihiyan ang nagpatahimik kay Choi na naging dahilan upang siya ay walang nagawa sa sitwasyon. Ang mga aksyon ng mga lalaki ay idinisenyo upang sirain ang kalooban ni Choi. Minamanipula nila si Choi, unti-unting sinisira ang kanyang pagkatao dahil dito. Si Choi ay nakakulong sa isang buhay na isang bangungot kung saan hindi siya nagigising. Sa loob ng isang taon, tiniis ni Choi ang hindi maisip na pagdurusa.
Pinagsamantalahan siya ng Mary hanggang bilang kanilang personal na laruan, nilalabag siya sa mga pampublikong espasyo, palaruan, silid-aralan, at sinisira ang kanyang kaluluwa sa bawat pag-atake sa nito sa kanya. Ang panggagahasa ay simula pa lamang. Isinailalim nila siya sa malagim na sekswal na pagpapahirap, gumamit ng mga bagay na nagdulot ng nakapipinsalang gawain, at iniwan ang kanyang katawan na tinamaan ng malalang sakit. Walang hangganan ang kalupitan ng grupo. Ang mundo ni Choi ay naging isang walang katapusang bangungot, isang tiwangwang na tanawin ng takot, sakit, at kawalan ng pag-asa. Tiniis ni Choi ang isang matagal at mapangwasak na pagsubok sa kamay ng isang malupit na grupo sa high school. Sa loob ng 12 buwan, paulit-ulit siyang sinalakay ng mga grupo ng 3 hanggang 24 na lalaki na may hanggang 10 pag-atake bawat insidente. Nakakagulat, hindi bababa sa 44 na lalaki ang nasangkot sa mga karumal-dumal na krimen na ito. Umabot sa bagong lalim ang kalupitan hanggang nang pilitin nila si Choi na dalhin ang kanyang inosenteng 13 anyos na kapatid na babae at 16 na anyos na pinsan sa parehong bangungot na sitwasyon. Ang mga batang biktimang ito ay brutal ding sinaktan at binugbog na dumaranas ng hindi maisip na pisikal at emosyonal na trauma. Upang higit pang madagdagan ang paghihirap ni Choi, nag-upload ang mga lalaki ng mga video online para ipalaganap ang kanyang kahihiyan at pagdurusa para sa kanilang sariling baluktot na libangan. Ang katahimikan ni Choi ay hindi nakakagulat dahil sa kanyang buhay tahanan. Ang alkoholismo at pang-aabuso ng kanyang ama ay nagtulak sa kanyang ina na lumayo na iniwan si Choi na mahina. Ang pang-araw-araw na pambubugbog ng ama ay nagparamdam kay Choi na nakulong at walang magawa. Nang walang maabot na tulong sa pamilya, tiniis ni Choi ang kalupitan ng grupo ng mag-isa. Nagdesisyon si Choi na sumali sa paaralan, ngunit sinalubong ito ng matinding pagtutol. Walang institusyon ang tumanggap sa kanya, at pinipilit siyang harapin ang malupit na katotohanan ng stigma ng lipunan. Tinanggihan ng paaralan si Choi, sabay-sabay na isinara ang kanilang mga pinto. Malinaw ang mensahe. Ang kanyang karanasan, ang kanyang trauma, at ang kanyang presensya ay hindi nila gusto. Lumipas ang panahon sa wakas, may isang paaralan ang nag-alok ng kislap ng pag-asa, isang pagkakataon upang mapakinggan ang kanyang boses at muling buuin ang kanyang mga pangarap. Ngunit ito ay panandalian lamang. Sapagkat ang mga magulang ng mga batang lalaki na nanakit kay Choi ay nagsimulang manggulo sa kanya sa oras ng klase. Ang kanilang mga malisyosong aksyon ay naglalayong takutin at patahimikin siya. Sila ay lilitaw ng hindi inaasahan, ang kanilang presensya ay isang palaging paalala ng pagsubok ni Choi. Sa takot para sa kanyang kaligtasan, ginawa ni Choi ang nakakasakit na desisyon na umalis muli sa paaralan. Ang kanyang edukasyon, ang kanyang santuwaryo, ay ginawang larangan ng digmaan. Nakakagulat na insensitive ang investigasyon ng pulisya sa kaso ni Choi. Sa isang nakakagambalang pagpapakita ng pagwawalang bahala sa kanyang kapakanan, nagsagawa ang mga otoridad ng harapang interogasyon na pinilit si Choi na harapin ang kanyang mga umatake sa kanya sa parehong silid. Ang pagtatanong ng mga opisyal ay kakilakilabot na mapanghimasok. Nagtatanong kay Choi, ipinasok ba niya ito sa iyo o hindi sa presensya ng suspect? Ang traumatikong karanasang ito ang nagtulak kay Choi sa bingit na nangangailangan ng agarang psychiatric na ospital. Nadagdagan pa ang mapaminsalang epekto ng investigasyon nang tanungin ng mga otoridad ang kapatid ni Choi ng isang mapangahas na tanong. Sinubukan ba niyang akitin sila? Sa ospital, nagpatuloy ang paghihirap ni Choi nang harapin niya ang panibagong pagtataksil mula sa mga dapat sana ay mga kaalyado niya. Ang kanyang ama, na dapat sana ay pinagmumula ng suporta at proteksyon, ay kasabwat sa kanyang patuloy na pambibiktima. Pinayagan niya ang mga magulang ng mga batang lalaki na nang abuso kay Choi na bisitahin siya sa ospital. Ang mga pagbisitang ito ay hindi sinadya upang mag-alok ng kaginhawahan o suporta, ngunit bahagi ng isang nakakagambalang pamamaraan upang higit pang pagsamantalahan si Choi. Pinilit siya ng mga magulang na pumirma sa isang kontrata na naglipat sa kanya na siya ang buong sisihin sa pang-aabuso. Sumang-ayon ang ama ni Choi sa mga tuntunin ng kontratang ito at tumanggap ng malaking halaga ng pera mula sa mga pamilya ng mga salarin. Sa halip na gamitin ang perang ito para tustusan ang pagpapagamot kay Choi at suportahan ang paggaling nito, ibinulsa niya ito. Sa kabila ng pagtataksil na ito, nagkaroon ng kislap ng hustisya nang tumayo ang tiyahin ng kapatid ni Choi at iniulat ang pang-aabuso sa pulisya.
Sa kalagayan ng mga pampublikong protesta at hiyaw mula sa mga pamilya ng mga biktima, 3 sa mga batang lalaki na sangkot sa pang-aabuso ay inaresto. Hindi tumigil doon ang investigasyon, 9 pang estudyante ang dinala rin sa kustodya habang nagiging mas malinaw ang saklaw ng pang-aabuso. Gayunpaman, ang legal na pag-unlad ay sinalubong ng karagdagang pananakot. Ang mga pamilya ng mga salarin na may kabuang bilang na 29 ay hindi tahimik na nagsagawa ng mga pag-aresto na ito. Sinimulan nilang banta ang mga biktima, binabalaan silang maging maingat at bantayan ang kanilang mga likod. Sa isang panayam sa telebisyon, isang magulang ng isa sa mga nagkasala ang gumawa ng kontrobersyal na pahayag. Bakit tayo dapat maawa sa pamilya ng biktima? Paano ang ating pagdurusa? Sino ang makakalaban sa tukso? Kung sinusubukan ng mga batang babae na akitin ang mga lalaki, dapat ay tinuruan sila ng kanilang mga magulang kung paano kumilos upang maiwasan ang mga sitwasyong tulad nito na mangyari. Nang unang iniulat ang kaso ng pag-atake ng Mayoryang Group noong Disyembre 7, 2004, nagdulot ito ng malawakang galit at pagpuna mula sa publiko. Ang mga detalye ng pang-aabuso, kasama ang maliwanag na kakulangan ng legal na tugon, ay humantong sa isang baha ng mga post sa internet na kumundena sa estado ng sistema ng edukasyon at humihingi ng matinding parusa para sa mga salarin. Ang mga ulat ay nagsiwalat na sa kabila ng pagkakasangkot ng 44 na individual sa kaso, 3 warrant of arrest lamang ang nailabas. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng bilang ng mga salarin at ang bilang ng mga pag-aresto ay umani ng matinding batikos mula sa mga netizens na humiling na panagutin ang lahat ng sangkot. Ang sigaw ng publiko laban sa pulisya ay tumindi habang mas maraming tao ang pumunta sa mga online platform upang ipahayag ang kanilang pagkabigo. Fast forward noong 2024 at muling lumitaw ang kaso ng may panibagong sigasig ng ihayag ng isang YouTuber ang mga pagkakakilanlan ng ilan sa mga individual na sangkot sa pag-atake. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng chain reaction sa iba pang mga YouTuber at online na aktivista na nagsimulang tumuklas at maglantad ng higit pang mga pangalan na naugnay sa iskandalong ito. Kabilang sa mga ibinunyag ay sina Park, isang may-ari ng restaurant na nakapagtatag ng matatag na buhay at pamilya, at Shin, na nawalan ng trabaho sa pagbebenta ng sasakyan bilang resulta ng iskandalong ito. Ang pagkakalantad ng mga individual na ito, na dati nang nakaiwas sa pagsisiyasat ng publiko, ay nakakuha ng malaking atensyon at pagkondena. Ang galit ng publiko ay tumindi nang malaman na ang ilan sa mga individual na ito, na ngayon ay nasa huling bahagi ng 30s, ay nagawang mamuhay ng medyo normal sa kabila ng kanilang pagkakasangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Ang katotohanan na sila ay umiwas sa hustisya sa loob ng napakaraming taon, na patuloy na namumuhay ng komportable, kasama ang matatag na mga karera at pamilya, ay nagdagdag ng gatong sa lumalaking galit. Ang muling paglitaw ng kaso ay nagbigay diin sa isang nakikitang kabiguan ng sistema ng hustisya na sapat na matugunan at malutas ang pang-aabuso, na humahantong sa mga panawagan para sa mga panibagong pagsisiyasat at pananagutan. Kasunod ng insidente, si Choi, ang biktima, ay nagtiis ng walang humpay sa diskriminasyon at pagkatapos ay nawala sa paningin ng publiko. Ang kalunos-lunos na kinalabasan na ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng kaso, kung saan ang ilang mga salarin ay patuloy na namumuhay ng malaya, habang si Choi at iba pang mga biktima ay nananatiling nakatago, na nakikipagpunyagi sa panghabang buhay na trauma. Salamat sa panonood. Tandaan, ang hustisya na naantala ay isang hustisya na tinanggihan. Patuloy nating itulak ang pananagutan at suporta para sa mga nakaligtas tulad ni Choi. Ibahagi ang video na ito, ikalat ang kamalayan, at e-demand ang pagbabago sa hustisya.